Nagsisimula ang kwento natin ngayon sa gitna ng isang malaking lungsod, ang imperyo ng Ares. Dalawang gwardya ang naglalakad sa gitna ng maraming tao. Napansin ng isa sa kanila kung gaano katahimik ang lahat. Kasabay nito, ang isa pa, na mas matanda at mas maingat, ay hindi nalinlang sa ganitong sitwasyon, na nagsasabi sa kanyang kasama na maaaring muling sumalakay ang mga revolusyonaryo anumang oras. Gayunpaman, binabaliwala niya ang panganib, na sinasabing walang mga revolusyonaryo, ilang mga magsasaka lamang na nagkakatuwaan, at sumang-ayon ang kanyang kasama. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng muling pag-amin na talagang tahimik ang mga bagay-bagay kamakailan, na iniisip na naisip ng mga tinatawag na revolusyonaryo na walang saysay ang kanilang rebelyon, at tumigil na lang sila, o marahil ay inayos na sila ng mga kabalyero ng imperyo, na nagpapahayag ng kanilang hangarin na manatili ang mga bagay sa ganitong paraan. Sa kasamaang palad para sa kanila, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng baluti ang nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang sa ibang lugar. Plano nilang patayin ang emperador at ibagsak ang imperyo para sa lahat. Ang isa sa kanila, na tila ang pinuno, ay nagsabi na ito lamang ang paraan upang mabawi ang kaharian, at tila ang pinakamahalagang bahagi ng rebelyong ito ay nakasalalay sa mga balikat ng isang lalaking may pulang buhok, si Logan McLean. Sinasabi ni Logan na alam niya ito nang biglang nagsalita ang isang lalaki sa silid, na nagsasabing tiyak na isang patriot si Logan. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, at hiniling niya sa lalaki na ipaliwanag ang kanyang sinasabi. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi kay Logan na hindi mabilang na mga tao ang isinakripisyo upang kunin at protektahan ang lihim na teksto mula sa imperyo, at ang pagkakaroon ng aklat na iyon ay ginagawa kang unang target ng militar ng imperyo. At sa pamamagitan ng paggawa ng kakilakilabot na trabahong ito, siya ay naging isang patriot. Gayunpaman, pinutol ni Logan ang kanyang mga inaasahan. Sinabi niya na hindi siya nagboluntaryo para sa trabahong iyon, na sinagot ng lalaki na ang kanyang papel ay talagang ibinigay sa kanya dahil lamang sa kanyang kahusayan sa sinaunang wika. Gayunpaman, ang katotohanang ginagawa niya ito nang walang reklamo ay patriotiko rin. Sinigawan ni Logan ang lalaki, na nagpang-inig sa kanya, na nagsasabi sa kanya na ang kanyang sinasabi ay isang insulto sa kanyang iba pang mga kasama, at ang kanyang mga motibo ay hindi nakasalalay sa patriotismo, kundi sa paghihiganti. Nagpatuloy siya sa pagkukwento ng kanyang buhay, kung paano siya naging isang walang kwentang talunan, na palaging lumalaki sa anino ng kanyang kapatid, si Ronyan McLean. Isang imahe mula sa kanyang nakaraanang lumitaw, isang labanan sa pagitan nilang dalawa. Sa pagitan niya at ng kanyang kapatid, kung saan si Ronyan ang nanalo. Ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa kung paano lamang 3 taon mula nang magsimulang humawak ng espada ang batang Panginoon. Habang si Logan ay tumatanggap ng pagsasanay sa pagiging kabalyero sa nakalipas na 10 taon. Ito ang dahilan kung bakit siya ang naging kahihiyan ng pamilya McLean. Sa ibang lugar, si Logan ay pinagsabihan ng kanyang ama dahil sa paggamit ng lason na nakakapagparalisa sa kanyang kapatid, at sinabihan na kung hindi makakaligtas si Ronyan dito, ang mga kahihinatnan ay magiging malubha. Gayunpaman, hindi natapos ng patriarka ang kanyang sasabihin, at sa halip ay tinakwil si Logan, na nagsasabi sa kanya na dahil sa ginawa niya, hindi na siya ang kanyang anak. Ang pangyayaring ito ang naging dahilan upang umalis si Logan sa pamilya at maging isang mersenaryo. At sinabi niya, umabot siya ng 2 taon upang mapagtanto kung gaano siya kasamang tao, ngunit sa oras na iyon, huli na ang lahat. Sa parehong lungsod, ang isang pag-uusap sa pagitan ng 2 babae ay nakakuha ng atensyon ni Logan, na naglalakbay na nakatago ang kanyang pagkakakilanlan sa gitna ng mataong bayan. Isang pampublikong pagbitay ang gaganapin sa plaza ng lungsod, at ang pangalan ng bilanggo ay walang iba kundi si Ronyan McLean. Nang marinig ito, nagsimula siyang tumakbo papunta ng lungsod, sinusubukang makarating sa plaza sa oras, nais makausap sa huling pagkakataon ng kanyang kapatid, na nagdarasal na buhay pa siya. Gayunpaman, nang makarating siya doon, ang kanyang nakita ay nagpapasakit sa kanyang sikmura. Ang isang gwardya ay itinaas ang ulo ni Ronyan para makita ng mga tao. Ang gwardya ay sumigaw para marinig ng lahat na ito ang wakas ng isang tanganan ng ahas na tumayo laban sa imperyo, habang ang lahat ay naghihiyawan para sa pagkamatay ni Ronyan.
Nagpasya si Logan na maghayganti sa imperyo sa pagpatay sa kanyang pamilya, at pag-alis sa kanyang pagkakataon na humingi ng kapatawaran kay Ronyan. Sa palasyo, si Logan ay sinusundan ng isang grupo ng mga armadong gwardya, dahil nagawa niyang nakawin ang lihim na aklat, ngunit tila wala na siyang paraan para makalabas. Nakipaglaban siya at nakapatay ng ilan sa mga gwardya bago siya napalibutan at hiniling ang kanyang pagsuko. Tumingin si Logan sa paligid na napagtanto na maaaring ito na ang kanyang huling sandali, at iniisip na wala siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang isang mahiwagang marmol at dinurog at ito ang dahilan ng pagsabog, na pumatay sa lahat agad, kasama na siya. Isang manifestasyon ng konsensya ni Logan ang ipinakita, at ang kanyang iniisip ay nakakalungkot. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang buhay, nakikita lamang niya ang lahat ng kanyang mga pagsisisi, at kung paano siya nabuhay sa pangangailangan ng paghihiganti, na nakakakuha ng aliw sa katotohanan kahit papaano ay nagawa niyang sakta ng mga bastos na imperial na iyon. Gayunpaman, ang kanyang pinakamalaking pagsisisi, ang isa na hindi niya matatakasan kahit sa kabilang buhay, ay ang hindi paghingi ng kapatawaran sa kanyang pamilya, at kaya umaasa siya na marahil ay makikita niya silang muli pagkatapos ng kanyang kamatayan, at magkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Bigla siyang nagising sa kanyang kama, na may matinding sakit ng ulo, na hindi niya maintindihan dahil patay na siya ilang segundo lang ang nakalipas. Paano ito sumakit kung patay na siya? Ang kanyang iniisip ay naputol ng kanyang alalay na si Rick, na nagtatanong kung ayos lang siya. Si Logan, na hindi pa rin sigurado sa kanyang kinaroroonan, ay tinanong si Rick kung paano pa siya buhay gayong patay na siya 30 taon na ang nakalipas. Si Rick, na natatakot para sa kalagayan ng kanyang amo, ay tinawag ang doktor. Doon napansin ni Logan ang kanyang sagisag ng pamilya sa lahat ng dako, at naisip na marahil ay nananaginip siya. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Pagkatapos nito, pumasok si Ronyan sa silid at tinanong si Logan kung ayos lang siya. Kaya naalala ni Logan ang alaala ng kanilang unang duelo, at ang eksena ng dumalaw si Ronyan sa kanya matapos siyang matalo dito. Naalala niyang binato niya ng unan ang mukha ng kanyang kapatid at inilagay ito sa kanyang lugar, at naging bastos gaya ng dati. Tinawag niya itong anak sa labas, bagamat mukhang iba ang kanyang kinikilos ngayon. Habang sinusubukan ni Rick na ilayo si Ronyan, sinabi ni Logan na hindi na kailangan iyon, at sinabi kay Ronyan na lumapit, na ikinagulat ni Rick. Humingi ng paumanhin si Ronyan sa kanyang kapatid, na nagsasabing dapat sana ay naging mas maingat siya. Ngunit pinigilan siya ni Logan at sinabing hindi na kailangan iyon. Nagpatuloy sa pagsasabing siya ang dapat humingi ng paumanhin. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, dahil siya ay umiyak. Tinanong siya ni Ronyan kung okay lang siya, na nagsasabing kailangan niyang magpahinga. Nagsimulang mag-isip si Logan tungkol sa kanyang kapatid, kung paano napatay ang isang taong kasing bait niya. Kung paano siya nakipaglaban sa frontline ayon sa utos ng kaharian para lang mamatay. Tumayo si Logan, at sinabi kay Ronyan na siya ay humihingi ng paumanhin habang niyakap ito. Si Ronyan, na medyo natatakot sa kinikilos ng kanyang kapatid, ay tinanong siya kung bakit siya umiyak, bago rin nagsimulang umiyak. Pagkatapos, umalis si Ronyan. Matapos sabihin sa kanyang kapatid na dadalaw ulit siya, ngumiti si Logan at sinabing mag-ingat at magpahinga, masaya na nakita niyang muli ang kanyang kapatid. Matapos umalis ng kanyang kapatid, tumingin si Logan sa bintana, na iniisip na kung hindi ito panaginip, at talagang naibalik siya sa nakaraan, kailangan niyang baguhin ang lahat ng kanyang ginawang mali. Gayunpaman, ang kanyang pagmumuni-muni ay hindi nagtagal, dahil pumasok ang isang maid sa silid, at nagsimulang humingi ng paumanhin kay Logan. Tumugon sa kanya si Logan sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit niya iyon ginagawa. Pagkatapos ay dumating si Rick para kunin si Mary. Inako ang sisi sa pamamagitan ng pagsasabing nakalimutan niyang sabihin sa kanya na si Logan ay nagpapahinga doon, at hindi siya dapat abalahin. Humingi rin ng paumanhin si Rick, at doon napagtanto ni Logan na napakalaking gago niya, at dati rin niyang pinagmamalupitan ang kanyang mga alalay. Nagpatuloy si Logan sa pagsasabi sa kanila na okay lang ang lahat, dahil wala siyang ginawang mali, at hiniling kay Rick na dalhan siya ng panulat at papel. Gulat na gulat, tinanong ni Rick kung ano ang gagawin niya kay Mary gamit ang panulat at papel. Naiinis si Logan, sinabi sa kanya na palayasin si Mary, at dalhin lang sa kanya ang kanyang hiniling.
Pagkatapos niyang gawin iyon, nagpasalamat si Logan kay Rick, at sinabi sa kanya na maaari na siyang umalis dahil ayaw niyang maistorbo. Si Rick, na lalong naintriga sa mabait na pakikitungo ni Logan sa kanya, ay tinanong siya kung talagang okay lang siya, at kung hindi ba masakit ang kanyang ulo. Nagpatuloy si Logan na sigawan si Rick na okay lang siya, at saka siya lumabas. Masayang sumunod si Rick matapos marinig ang kanyang amo na sumigaw sa kanya, at pinayuhan siya na magpahinga. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid, at sinabi sa iba pang mga alalay kung paano siya sinigawan, at natiyak na okay lang siya, na sinasabi sa lahat na bumalik sa trabaho. Kahit naiinis, kinilala ni Logan na ito ang mga kinahinatnan ng kanyang sariling mga aksyon, at kailangan niyang maging pasensyoso. Ito ang kanyang layunin. Gayunpaman, ang isang mas malapit na panganib ay kailangang asikasuhin muna. Ang digmaan ng fiefdom na magaganap sa isang taon mula ngayon. Isang digmaan na magsisimula ng biglaan, at bahagyang sisira sa kanyang pamilya, na magdadala nito sa madilim na panahon. Habang naglalakad sa mga pasilyo ng kastilyo, papunta para makita ang kanyang ama, ang mga alalay ay nagsimulang yumukod kay Logan, at hindi inaasahan, isang alalay ang natamba, na nahulog ang mga damit na kanyang dala. Nanginginig siya sa takot, iniisip kung paano siya nahulog, sa lahat ng tao, sa harap mismo ng young master, iniisip na siya ay magdurusa ng labis para sa kanyang kapabayaan. Inalok ni Logan ang kanyang kamay at tinanong kung okay lang siya. Ang alalay, nagulat at masaya na hindi siya papaluan sa nangyari, ay kinuha ang kamay ni Logan. Ngunit napansin ang awkward na ngiti sa kanyang mukha. Mukhang baliw na mamamatay tao ang kanyang ngiti. Nakita ito, bumalik siya sa kanyang mga tuhod at nagsimulang magmakaawa ng kapatawaran. Si Logan, nagulat, ay tinanong siya kung ano ang problema, at napagtanto na ang pagbabago ng kanyang pag-uugali sa magdamag ay kakaiba, at maaaring kailangan nila ng oras para mag-adjust, na nagtapos na kailangan niyang maglaan ng oras, at talagang ipakita sa kanila na hindi na siya ang parehong sociopath na baliw na lalaki tulad ng dati. Pagkatapos ng lahat, hindi lang ito dahil sa kanyang nakamamatay ng ngiti. Habang narating niya ang silid ng kanyang ama, ang kanyang presensya ay inihayag ni Rick. Bago pumasok sa mga silid, naalala niya muli ang mga pangyayari sa araw na iyon, ang araw kung kailan itinapon siya ng kanyang ama at sinabi sa kanya na hindi na siya anak niya. Naalala niya kung paano sa kanyang nakaraang buhay. Kinimkim niya ang galit sa kanyang ama sa loob ng maraming taon matapos siyang itapon. Dahil sa pagiging isang malamig na puso na tao na sumuko sa bawat anak, at hindi man lang naisip na dalawin siya matapos siyang bumagsak sa isang opisyal na duelo. Kung gaano siya kalupit, at kung paano niya walang awa na tinakwil ang kanyang anak. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkilala kung gaano siya katanga sa pag-iisip ng lahat ng mga bagay na iyon, at iniisip kung gaano kasakit ang puso ng isang magulang para itakwil ang kanilang sariling anak. Magalang lang niyang binati ang kanyang ama na nagsasaad ng kanyang presensya. Nakita ang kanyang ama, nagsimula siyang manginig, iniisip kung paano niya gustong sabihin sa kanya na siya ay humihingi ng paumanhin. Gayunpaman, mabilis siyang natauhan ng hindi man lang natinag ang kanyang ama, ang patriarka ng House McLean, si Patrick McLean, sa kanyang presensya. Tutal, kahit 20 taon na para kay Logan, araw-araw naman nakikita ni Patrick ang kanyang mukha. Nagpatuloy si Logan sa pagpapahayag ng kanyang pakay, na naruroon siya para humingi ng pahintulot sa kanyang ama na magsanay ng mag-isa sa lupain ng pamilya, na medyo ikinagulat ng kanyang ama. Lumalabas na ito ang plano ni Logan para manalo sa regional na digmaan, para palakasin ang buong puwersa ng teritoryo, ang puwersa ng mga kabalyero at sundalo, para palakasin at bumuo rin ng mga bagong armas, at ilang iba pang mga pamamaraan. Para magtagumpay ang lahat ng ito, kailangan niya ng pera. Pero may isang problema, ang angkan ng mga McLean ay kilala sa kaharian bilang ang pinakamahirap na pamilya. Gayunpaman, iniisip ni Logan na may paraan para kumita ng maraming pera ng sabay-sabay, isang incident na nakatakdang mangyari sa loob ng 3 buwan mula ngayon na maaaring magdala sa kanya ng isang buong taon na budget ng pamilya. Pero para doon, kailangan niyang magpalakas at magkaroon ng boses sa korte. Ang kanyang ama, na nakakakilala sa kanyang pagkatao, ay nagtanong kung gusto ba niyang tumakas dahil siya ay natalo sa duel nila ni Ronyan. Sumagot si Logan sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya tumatakas,
ngunit napagtanto niya kung gaano siya nagkulang sa buong panahong ito. Kaya kahit huli na, gusto niyang subukan at ayusin ang kanyang mga pagkukulang. Ang kanyang ama, na hindi pa rin kumbensado, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang kakulangan sa pagsisikap ay hindi lamang ang dahilan ng kanyang sitwasyon, at kahit na pagkatapos ng lahat ng oras na ito, hindi pa rin siya natauhan. Napagtanto ni Logan na hindi niya makukuha ang tiwala ng kanyang ama ng madali, kaya nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pag-amin na napagtanto rin niya na ang kanyang pag-uugali ay naging problema rin. Ang kanyang ama, na pagod na sa paulit-ulit na pagdinig ng parehong bagay, ay sinabi kay Logan na umalis. Gayunpaman, nagsimulang umiyak si Logan na parang sanggol, at sinabi na sa lahat ng oras na ito ay inilalagay niya ang sisi sa iba. Sa halip na kilalanin ang kanyang sariling mga pagkukulang, at pagiging hanggal at immature, at sinabi na sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, gusto niyang kontrolin ang mga iyon. At muling nagmakaawa sa kanyang ama na pahintulutan siyang magsanay. Matapos ang talumpati ni Logan, kinilala ng kanyang ama na ang lahat ng kanyang sinabi sa pagkakataong ito ay mukhang tunay. At hindi tulad ng isang paili na dahilan. At tinanong si Logan kung gaano katagal siya magsasanay. Sumagot siya na ang kanyang itinakdang oras ay nasa 3 buwan. At tinanong ng kanyang ama kung sa tingin niya ay sapat na ito para makahabol kay Ronyan. Hindi ito ang layunin ni Logan. Ngunit pumili lamang siya ng maikling panahon para gawin ang kanyang makakaya. Sa bahagyang ngiti sa kanyang mukha, nakita ng kanyang ama ang pagbabagong nangyari sa pag-uugali ni Logan at pinahintulutan siyang magsanay. Nagpasalamat si Logan at sinubukang umalis sa silid. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at sinabing tandaan na tagsibol pa rin. Kaya ang libingan ng pamilya ay maaaring masyadong malamig para matulugan. Kaya dapat siyang mag-ingat na magpainit. Nagpasalamat si Logan at umalis para sa kanyang pagsasanay. Si Logan ay nasa lugar na ng pagsasanay, kung saan ang mga miyembro lamang ng pamilya ng McLean ang pinapayagan. Kaya walang sino man ang darating upang istorbohin siya. At bukod pa rito, ang malaking lugar na sakop nito ay ginagawang perpekto para sa mag-isang pagsasanay. Tila ang paraan ng pagsasanay na plano niyang gamitin ay lihim, at walang sino man ang maaaring makaalam. Tungkol dito sa ngayon, kinuha niya ang libro sa kanyang bag. Ang kapangyarihan ng espada ng Diyos. Sa kanyang nakaraang buhay, nasa ulo ni Logan ang buong libro. At pagkatapos ay sinunog ito, para hindi ito makuha ng imperyo. Isang magnificent na libro na may gintong lawin sa takip nito, na nabibigatan sa sagradong ipinasa ng bayani ng sinaunang panahon, na pumatay sa masamang dragon na dating namumuno sa mundong ito. Isinulat niya ang libro gamit ang lihim na code ng Independent Army. Para walang ibang makabasa nito kundi siya lang. Kung totoo ang kanilang isinulat sa aklat ng mga lihim. Pagkatapos na makabisado ang kapangyarihan ng espada ng Diyos. Kahit na ang mga Empire Aura Masters, o kahit na ang mga Archmage ay hindi na nakakatakot. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na bago siya bumalik. Dahil sa kanyang edad at talento, huli na para matutunan niya ang lahat ng ito. Ngunit ngayon ay may pagkakataon na siya. Ang batayan ng kapangyarihang ito ay ang pagbabago mismo ng katawan. Gamit ang lakas ng buhay. Pagkatapos ay dapat niyang ituon ang lakas na ito sa puso upang lumikha ng tinatawag na core. Sinabi niya na ito ay isang mahirap na gawain para sa isang average na talento. At sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang katawan ay nasira na sa yugtong iyon. Ngunit tulad ng kanyang naisip, pagkatapos bumalik, ang kanyang lakas ay tila umunlad sa lahat ng aspeto. At kaya, pagkatapos ng 3 araw at gabi ng pagsusumikap, gulat na gulat siya nang makita na ang kanyang core ay nabubuo na. Tila ang core ay ginagawa. Ang napakalaking dami ng siksik na enerhiya ay sumasabog na parang ang kanyang buong katawan ay nababasa sa ulan. Pagkatapos ng mahabang tagtuyot, nagpatuloy siya sa paglabas ng kanyang espada na parang tama ang mga nilalaman ng lihim na libro. Ang kanyang konstitusyon at pandama ay ganap na nagbago. At ang lahat ay nagbago sa isang paraan na angkop para sa paghawak ng espada. Sinabi niya na kahit hindi niya naiintindihan kung paano napakabilis na nabuo ang core ng force. Nangangahulugan ito na sa rate na ito. Pagkatapos ng 3 buwan maaari siyang maging mas malakas pa. Kaya bumalik siya sa kanyang pagsasanay. Hanggang sa huling araw ng kanyang pagsasanay.
Lumalabas na natutunan lamang ni Logan ang isa sa 10 pamamaraan ng espada na naitala sa aklat ng mga lihim. Ang espada na pumupuslit sa oras at espasyo, isang pamamaraan na tinatawag na time-space slash. At sa iisang core na mayroon siya, na isang 1-star core. Ito lamang ang pamamaraan na maaari niyang gamitin. Kaya nanumpa siyang magtatagumpay dito sa lahat ng paraan. Isang hampas na alon ang bumaba. Si Logan ay pawis na parang kabayo. Ngunit nagawa niya ito. Nagawa niyang matutunan at gamitin ang kanyang pamamaraan sa buong potensyal nito at hatiin ang isang malaking puno sa kalahati. At napaka-proud niya dito. Sinabi ni Logan na ang kapangyarihang ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. At hindi ito isang pamamaraan na maaaring magawa ng isang bagong user ng Force. At kahit napagod na siya pagkatapos lamang ng isang strike, ito ay magiging isang magandang barahan na dapat niyang itago. Masaya siya na natupad niya ang mga layunin para sa kanyang pagsasanay, at makakapag-ulat siya ng buong pagmamalaki sa kanyang ama tungkol sa mga resulta. Pero bago niya gawin ang lahat ng iyon, kailangan niya munang maligo dahil amoy baboy na siya na tumae. Pabalik sa kastilyo, habang sinusubukan niyang pumasok sa silid ng kanyang ama, pinigilan siya ng isang gwardya na nagsasabing hindi siya maaaring makita ng patriarka sa sandaling ito, at magalang na hiniling kay Logan na umalis. Si Logan, na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang ama, ay nagtanong kung okay lang ito. Na sinagot naman ng gwardya na ayon sa batas ng pamilya, kahit ang mga direktang kamag-anak ay hindi maaaring makita ang patriarka ng walang paunang abiso. Na tila nanunuya kay Logan kung nakalimutan na niya ang panuntunang iyon. Si Rick, natakot na parang daga na nanginginig ang boses, ay nagsabi sa kanyang amo na ang mga panuntunang iyon ay ilang daang taon na ang tanda. Sumagot si Logan sa gwardya na nakita niya ang kanyang ama 3 buwan na ang nakalipas ng walang problema. Na sinagot naman ng gwardya na sa kasong ito, ang gwardyang nakatalaga noong panahong iyon ay hindi maayos na nagampanan ang kanyang trabaho. Naisip ni Logan na ito ay kakaiba, at kung paano ito hindi nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa kanyang pagsasanay, narinig niya ang usapan ng 2 gwardya sa isang balkonahe. Na tinatawag siyang duwag dahil tumakbo siya palayo matapos siyang matalo ng kanyang kapatid. At sinabing alam ng kabalyero na hindi siya maaaring umangal, at kahit na may mangyari, madali itong mapapamahalaan ng gwardya. Napagtanto ni Logan na ang kanyang reputasyon ay bumagsak ng husto habang siya ay nagsasanay. Kaya't kahit ang mga kabalyero ng pamilya ay itinuturing siyang isang hanggal. Sinabi ng gwardya kay Logan na sa susunod ay dapat magbigay ng paunang abiso bago pumunta. Hindi iginagalang si Logan, at iniisip na ang sitwasyon ay troublesome dahil gusto niyang ipakita sa lahat na nagbago na siya. At upang ipagpatuloy ang pagbabagong ito ng paunti-unti, tinanong niya ang gwardya kung ano ang kanyang pangalan habang kumukuha ng isang bagay mula sa kanyang inner breast pocket. Ang gwardya, na iniisip kung ano ang kanyang inaabot, ay sumagot na ang kanyang pangalan ay Dom Inan. Ipinagpatuloy ni Logan sa pamamagitan ng muling pagpapahayag ng mga pangyayaring nangyari. Kung paano siya pinigilan ni Dom Inan na makita ang kanyang ama sa pamamagitan ng pag-invoke ng isang lumang panuntunan ng pamilya na matagal nang di ginagamit. At kung paano niya siya pinahiya sa pamamagitan ng isang patuloy na bastos na pag-uugali. Nagulat ang gwardya sa sinasabi ni Logan at naisip ang biglaang pagbabago sa kanyang karakter. Pagkatapos ay hinamon ni Logan si Dom Inan sa isang duel sa pamamagitan ng paghahagis ng isang guwante sa kanyang mukha. Ang lahat ay nakatingin sa eksena na namamangha, habang tinutuyan ni Logan si Dom Inan. Di ako makapaniwalang uurong ka sa isang taong sabi-sabi lang na duwag. At kung paano siya dapat ay lipas na sa kanyang prime. At si Rick ay nakatayo lamang sa likod ni Logan na kinakabahan. Inis na inis, kinuha ni Dom Inan ang guwantes na inihagis ni Logan sa kanyang mukha at tinanggap ang duelo. Sunod, si Dom Inan at Logan ay nagtitigan sa isa't isa, handang magharap sa mga training ground. 2 gwardya ang nag-uusap tungkol sa mangyayari, hindi makapaniwalang haharap si Logan sa isang kabalyero gayong 3 buwan pa lang ang nakalipas mula nang matalo siya sa kanyang nakababatang kapatid at sinabing ito ay magtatapos ng masama para kay Logan. Gayunpaman, salamat sa kanyang pagsasanay at sa katotohanang isa na siyang Force user, naririnig niya ang lahat ng tsismis tungkol sa mga pusta na pabor kay Dom Inan, kung gaano katagal siya tatagal kahit 10 minuto at iba pa.
Kinilala ni Logan na walang sinuman ang umaasa na mananalo siya. Bigla, sinabi ni Sir Dom Inan kay Logan na mukhang relax siya para sa mangyayari at sinabi sa kanya na dapat siyang mag-ingat na hindi masaktan, nakitang-kita ang galit sa sitwasyon. Naisip ni Logan na kahit sapat ang kanyang tapang para makipag-away sa kanya, wala pa rin siyang lakas ng loob na gawin ito. Hindi siya sigurado kung may sasabihin siyang masama tungkol sa pamilya sa harap ng ibang mga kabalyero, dahil medyo duwag siya. Sunod, muling lumitaw ang isang imahe ni Rick na kinakabahan, na iniisip na sa huli, nagpa siya ang batang master na lumaban kay Sir Dom Inan, at iyon marahil ang kanilang huling araw sa mundo dahil sila ay screwed kung siya ay matatalo, pagkatapos ay tumigil sa paghinga dahil sa kung gaano siya kitikot. Lumitaw ang referee at idineklara na ang opisyal na duelo sa pagitan ni Logan McLean at Sir Dom Inan ay malapit nang magsimula, at para sa kaligtasan, mga kahoy na sandata lamang ang gagamitin. Naisip ng referee kung dapat ba niyang ituloy ito. Gayunpaman, wala siyang magagawa, dahil matigas ang ulo ni Logan at hindi siya binibigyan ng anumang pagpipilian. Pagkatapos ay naisip na kahit limitado sila sa mga kahoy na sandata. Si Sir Dom Inan ay isang force user kaya madali niyang mapapatay ang isang tao kahit nagamit ang isang kahoy na espada. Pagkatapos ay nagsimula ang duelo, na iniisip na anumang mangyari ay hindi niya responsibilidad at kahit na iyon ang kaso. Umaasa siya na magiging maingat si Sir Dom Inan kay Logan. Sa pagsisimula ng duelo, ang parehong mga mandirigma ay naglalayo sa isa't isa at kumuha ng kanilang fighting stance. Sa gulat ng ibang mga kabalyero, nagsimulang mag-charge ang aura ng espada ni Sir Dom Inan, at lahat ay natigilan sa galaw na ito, gamit ang force laban sa isang normal na tao, na tila isang brutal na galaw. Naisip ni Rick na ito ay dapat ituring na pandaraya, at ayaw na niyang isipin kung ano ang mangyayari kung matamaan si Logan nito. Hiniling ng referee kay Sir Dom Inan na maging banayad. Gayunpaman, hindi natakot si Logan sa galaw na ito, na nagsasabing para sa hindi sanay na mata, ang force na ipinapakita ni Sir Dom Inan ay maaaring nakakatakot. Ngunit ito ay isang senyales na clumsy siya sa force dahil ang pagtagas ng force ay ang senyales ng isang taong hindi makontrol ito. Muling sinimulang asarin ni Logan si Sir Dom Inan, na nagtatanong kung okay lang ang lahat, at kung mayroong anumang bagay na nakakainis sa kanya. Naisip ni Sir Dom Inan kung gaano siya naiinis sa isang komento na iyon, ang paraan ng pagsabi ni Logan na siya ay lipas na sa kanyang prime. Lumalabas na si Dom Inan ay hindi kailanman naging isang mahusay na kabalyero. Sa katunayan, siya ang pinakamasamang kabalyero sa order, at sa edad na 40, nagpasya siyang magretiro na naglilibot lamang, ginagawa ang kanyang mga gawain, naghihintay sa araw na makauwi siya para magretiro. Gayunpaman, napakayabang pa rin, ang komentong iyon ay isang bagay na nakasakit sa kanyang ego. Galit na tumalon si Sir Dom Inan pasulong gamit ang lahat ng kanyang force, habang si Rick ay nakikiusap sa referee na pigilan siya. Mamamatay si Logan, ngunit sinabi ng referee na wala siyang magagawa. Sumugod na si Sir Dom Inan kay Logan gamit ang kanyang lihim na teknik, ang Mighty Triple Kill. Ngunit hinampas lang ni Logan ang espada ni Dom Inan papunta sa lupa at tinuya siya, na sinasabing kung maglakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili na isang kabalyero, dapat siyang gumawa ng higit pa rito. Ang lahat ay natigilan sa nangyari. Napakabilis nito na walang nakakita kahit ang sandali na natalo si Dom Inan. At walang nakakaalam na si Logan ay isang force user. Tinawag ni Logan ang referee at sinabing gusto niyang bigyan si Dom Inan ng pangalawang pagkakataon. Okay lang sa referee ito, at tinanong si Sir Dom Inan kung okay lang siya. Naisip ni Dom Inan kung paano nangyari ang ganito. Paano siya naging mas mahina kaysa sa batang iyon. Kinuha niya ang kanyang espada, at muli niyang sinubukang hampasin si Logan, ngunit nataman siya sa mukha tulad ng isang basahan at bumagsak sa kanyang likod. Kinilala ni Logan na kahit binigyan niya pa ito ng isa pang pagkakataon, oras na para itago niya ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. At nang aaminin na ni Sir Dom Inan ang kanyang pagkatalo, muli siyang hinampas ni Logan. Na sinasabing higit pa sa sapat ang kanyang ipinakita na awa para sa isang bastardo na sumubok na maghimagsik laban sa isang superior, at ang anumang natitira ngayon ay parusa. Patuloy niyang hinampas si Dom Inan ng paulit-ulit habang ang iba ay nakatingin na hindi makapaniwala, na iniisip kung gaano kalupit si Logan.
Ang mga kabalyero ay nanatiling namamangha, at hindi maintindihan kung paano nangyari ang gayong pagbabago sa napakaikling panahon. Ang kanyang force na nagising, at ang kanyang mga kasanayan sa espada ay tila pareho sa isang tao na naging swordsman sa loob ng mga dekada. Sa huli, natigil ang massacre, at idineklara si Logan na panalo. Kalaunan sa silid ng kanyang ama, nagsimulang mag-usap sina Logan at Patrick. Sinabi ng kanyang ama na ang kanyang nakita ay kahanga-hanga, na kinikilala ang kanyang paggising, at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang pagsasanay. Naisip ni Logan ang katotohanan na nanunood ang kanyang ama, na hindi iniisip na gagawin niya ito, at sinabi sa kanya na inalis lang niya ang kanyang kasakiman at binitawan ang lahat. Habang patuloy siyang nagsasanay sa mindset na iyon, sa isang punto, naramdaman niya na lang ang force na pumupuno sa kanyang loob. Naisip ni Logan na kahit na maaaring mukhang kasinungalingan ito ay isang realisasyon na natamo niya sa kanyang nakaraang buhay, na pagkatapos lamang sumuko sa paghihiganti sa kanyang pamilya, maaari siyang maging isang force user. Tila impressed ang kanyang ama na ang simpleng realisasyon ay nakagawa nito sa kanya, at sinabi na talagang nagbago na siya. Gayunpaman, pagkatapos ng realisasyong ito, ang kanyang unang aksyon ay ang pag-atake sa isang kabalyero. Ipinagtanggol ni Logan na nararapat lang iyon sa lalaki, at tinanong ang kanyang ama kung narinig na ba nito ang buong kwento mula sa ibang mga sundalo. Sinabi ng kanyang ama na oo, pero kahit na ganoon, hindi pa rin niya iniisip na kinakailangan ang mga ganoong hakbang. Sinabi ni Logan na kinakailangan iyon, na ikinagulat ng kanyang ama, dahil sinusubukan ng lalaking iyon na lokohin ang dugo ng kanyang Panginoon at gawing katatawanan ito, at kung hindi ito mapipigilan, magiging lason ito sa disiplina ng pamilya. Pagkatapos ay nag-isip siya kung paano ang isang hierarchy ang haligi na nagpapahintulot sa isang organisasyon na tumakbo, at kapag ang hierarchy ay nayanig, ang organisasyon mismo ay nabubuwal. Bukod pa rito, ang isang bagay na napagtanto niya pagkatapos mabuhay bilang isang mersenaryo sa loob ng 10 taon. Napagdating sa isang grupo ng mga lalaki na may mga armas, kung sila ay iyong pinamamahalaan, kailangan mong siguraduhin na gagawin mo ito sa isang bagsak, at ang nangyari ngayon ay magiging isang aral sa iba pang mga kabalyero. Nagpatuloy ang kanyang ama sa pagsasabi na si Dom Inan ay talagang may malaking kasalanan dahil nakalimutan niya ang kanyang tungkulin sa unang lugar at sinubukang lokohin si Logan. Ngunit ang ginawa ni Logan ay masyadong sugal, at dapat niyang pigilan ang kanyang sarili sa ngayon. Nagulat si Logan na makita na madali siyang pinapatawad ng kanyang ama, dahil hindi ito ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay. At nakita ito ng kanyang ama kaya pabirong tinanong kung gusto niya ng parusa, na sinagot ni Logan na okay lang siya. Nagpatuloy ang kanyang ama sa pagsasabi na hindi niya tinatanggap na tama ang kanyang ginawa. At sinabi rin sa kanya na wag na niya kailanman gagawin ang ganito muli nang walang pahintulot. Dahil hindi pa niya opisyal na natatanggap ang kanyang rango, at magalang na sinabi ni Logan na tatandaan niya iyon. Pagkatapos nito, sinabi ng kanyang ama na malapit nang dumalaw ang kanyang fiancée, si Rina. Mukhang nagulat si Logan sa balitang ito, gayunpaman, hindi ito ang kaso, dahil ang kanyang nararanasan ay hindi sorpresa. Kundi sa katunayan ay kagalakan, dahil papalapit na ang kanyang payday. Di nagtagal, ipinakilala si Princess Rina Wolf sa atin. Ang bawat katulong na nakakita ay nanatiling speechless, at lahat ng mga gwardya ay naiinggit kay Logan. Habang papalapit siya, magiliw niyang binati si Lord McLean, na nagsasabing matagal na silang hindi nagkikita, at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ang patriarka, na namamangha sa kagandahan ni Rina, ay nagkomento kung gaano siya kagandang babae mula nang huli niya itong makita. Tumingin din si Rick sa kanya mula sa malayo, at nagulat na makita siyang lumaki na ng ganito. Gayunpaman, tumingin siya kay Master Logan, na parang hindi man lang humanga sa kanyang presensya. Sinabi ni Rina na mayroon siyang liham na ipinagkatiwala sa kanya ng Count, ang kanyang ama, at kaya't nagsimula siyang magbasa nito. Ang liham ay naka-address kay Baron Patrick McLean, at mukhang napaka-boring nito na sa loob ng susunod na 30 minuto, halos makatulog na ang mga gwardya. Gayunpaman, ang conclusion na nakasaad sa liham ay muling nagpabalik sa lahat. Dahil ang huling hiling na nakasaad sa liham ay dahil sa ilang mga pangyayari, ang arranged marriage sa pagitan ni Rina at Logan ay hindi na matutuloy. Matapos marinig ang lahat ng ito,
napagpasyahan ni Logan na kahit na sinubukan nilang magpaligoy-ligoy, ang mensahe ay simple. Akala nila na si Patrick McLean ay magiging isang aura user, ngunit sa halip, nanatili siya bilang isang high-ranking knight sa loob ng mahigit 20 taon. At sa totoo lang, si Logan ay isang loser, kaya hindi makatuwirang sumama ang angka ng mga wolves sa mga McLean, kaya mas gusto nilang maghiwalay na lang. Matapos itong marinig, galit na galit si Patrick, dahil sinisira nila ang kasal ng walang wastong dahilan. At itinuring niya na sinusubukan ng mga wolves na hiyain ang mga McLean. Sumagot si Rina na hindi iyon ang kaso, na sinasabing hiniling pa niya na maging sugo, dahil nag-aalala siya na mararating ni Patrick ang konklusyong iyon. At kaya gusto niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkukwento kung paano niya pa rin naaalala ang kanyang isang taong pamamalagi sa tirahan ng mga McLean noong bata pa siya. Magagandang alaala na ginawa niya kasama ni Logan sa maganda at payapang lugar na ito. At ayaw niyang talikuran ang mga mahahalagang sandaling iyon na nanatili sa kanya sa loob ng mahabang panahon at itinuturing niyang napakahalaga. Gayunpaman, kahit na ganoon ang kaso, wala siyang magagawa dahil nakatali siya sa kanyang pamilya, at wala siyang pagpipilian. Wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mga desisyon ng mga nakatataas, kaya ang susunod na pinakamagandang bagay na maaari niyang gawin ay pumunta dito at humingi ng paumanhin kina Logan at Patrick ng personal. Ang lahat ay namangha sa kanyang mga salita na nagsasabing ang kanyang puso ay kasing ganda ng kanyang mukha. Lahat maliban kay Logan at sa kanyang stepmother, si Marion Kairos. Direktang tinanong ni Marion si Rina kung ano talaga ang dahilan ng paghihiwalay na ito. Na sinasabing gusto niyang marinig ang tungkol sa mga hindi maiiwasang pangyayaring iyon. Habang nangyayari ito, iniisip ni Logan ang kanyang stepmother, kung paano siya ang biological na ina ni Ronyan. Palagi niya itong itinuring na kaaway dahil sa usapin ng succession, kaya naisip ni Logan na hindi siya makikialam sa usapin. Gayunpaman, tila ang karangalan ng pamilya ay ibang usapin para sa kanya. Muling humingi ng paumanhin si Rina at umiwas sa tanong sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi niya alam ang dahilan kung bakit nangyayari ang paghihiwalay na ito. At nangatuwiran na siya lamang ang ikakasal at magiging bahagi ng ibang pamilya. Kaya hindi sinasabi sa kanya ang dahilan ng kanyang ama ang mahahalagang usapin ng pamilya. Galit na galit si Marion, at nagpatuloy sa paghihinuha na ang lahat ng sinasabi ni Rina ay ang ibig sabihin ay gusto tapusin ang kasunduan ng walang sapat na dahilan. Si Rina, natakot, at ang puti niyang damit ay nagkakaroon ng mga mantsa ng putik, ay tumangala sa mga McLean at nagpahayag na bilang kabayaran sa abalang idinulot. Ang House of Wolves ay handang magbayad ng 3 milyong ginto bilang kompensasyon sa pagkasira ng engagement. Nakita ito, si Dwayne, ang financial manager ng mga McLean, ay malapit ng atakihin sa puso, at si Logan ay natutuwa rin na marinig ito. Iniisip na maaari niyang makuha ang pera. Bagamat hindi ito mangyayari, narinig ang lahat ng ito, si Patrick ay halos magsimula ng pagpatay. Nagtatanong kung paano niya magawang magmungkahi ng ganoong bagay. Isang kabalyero mula sa House of Wolves ang tumalon sa harap ni Princess Rina upang protektahan siya. At nakiusap sa Patriarch na maging kalmado at ituloy ang pag-uusap. Tinanong siya ni Patrick kung siya ay isang mataas na ranggong kabalyero tulad niya. Kinikilala na ito ay isang kahangahangang bagay na makamit para sa isang tao sa kanyang edad. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi na marahil ang pinsala ng sumisikat na bituin ng pamilya Wolves ay magiging isang patas na kapalit para sa kahihiyan sa karangalan ng pamilya McLean. Nagpatuloy ang kabalyero sa pagsasabi na ang kanyang Panginoon, si Kyron Wolves, ay tinawag si Lord McLean na isang marangal na tao at sinabi na hindi niya susumbatan ang batang prinsesa o ang isang nakababatang kabalyero. Si Rina naman ay nagsalita, na nagsasabing hindi rin niya nais na bilhin ang karangalan sa pamamagitan ng pera. At hiniling sa kanila na tanggapin ang ginto bilang isang tunay na pagtatangka na mapanatili ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang pamilya. Sa kabila ng hindi may iwasang pagpuna na darating mula sa mga pangyayaring ito. Si Lord McLean ay nagngangalit ang mga ngipin, iniisip na kung magpipilit pa siya sa bagay na ito. Siya ay magiging isang tao na walang karangalan, at napagtanto na ito mismo ang dahilan kung bakit ipinadala ni Kyron ang mga kabataan na ito. Nagpatuloy si Patrick sa pagsasabi na ang isang bisita ay isang bisita,
maging ito man ay isang masamang palatandaan, at ang mga McLean ay hindi nang uusig. Gayunpaman, hindi niya tatanggapin ang one-sided na alok ng mga Wolves. At bilang kapalit sa pagkasira ng engagement ang House McLean ay humihiling lamang ng isang bagay para sa sugo na si Princess Rina Wolves. Ay magalang na humingi ng paumanhin sa kanyang anak, at tatanggihan din niya ang anumang iba pang uri ng kompensasyon. Matapos ang lahat ng ito, si Logan ay namagitan, na nagsasabi na bilang ang taong nababahala sa pagkasira ng engagement na ito. Siya ay may isang kahilingan, at mabait na humiling na pakinggan. Matapos ang lahat ng ito, naisip ni Logan na dapat nilang tanggapin ang pera. Iniisip na ang pagpapaumanhin sa kanila ng walang higit pa sa mga salita ay baliw. Lalo na dahil ang 3 milyong ginto ay isang buong taon na budget para sa House of McLean. Gayun din, ang kalahati ng kanilang kasalukuyang pondo ay suporta mula sa pamilya ng kanyang stepmother ang Kairos, at iniisip na sila ay mababangkarote sa sandaling maputol ang suportang iyon, at para saan. Iniisip niya na kailangan nila kunin ang 3 milyon na iyon kahit ano paman. Pagkatapos ay nagsalita si Logan sa kanyang ama, at sinabi na nais niyang tanggapin ang mga tuntunin ng paghingi ng tawad ng mga Wolves. At si Patrick ay muling nagalit, nagtatanong kung nais ni Logan na ulitin ang kanyang salita. Naisip ni Logan ang presyon na dinaranas ng kanyang ama, iniisip na kahit wala siyang aura, siya pa rin ay isang mataas na ranggong kabalyero. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay wala kumpara sa iba pa sa kaharian at iniisip na kung hindi niya ito makakayanan, hindi rin siya makakapagpatuloy. Sinabi ni Patrick kay Logan na ang House McLean ay, hindi gaano kahirap na kailangan nilang talikuran ang kanilang karangalan para sa pera. Si Logan ay bumantong hininga ng malalim at sinabi na talagang ganoon sila. Nagpatuloy siya sa pangangatwiran na ang House McLean ay may utang sa bangko ng 3 milyong ginto ngayon, at ang isang taong interes lamang ay 150,000. At kung wala ang suporta ng Kairos, sila ay mababangkarote ngayon. Sila ang pinakadakilang pamilyang pulubi sa kaharian. Sinabi niya na sila ay broke as fuck, kahit na iyon ang gusto niyang sabihin. Ngunit dahil ito ay isang opisyal na pagpupulong, itatago niya ito sa kanyang sarili at sasabihin sa kanyang ama na ang mismong dahilan kung bakit niya dapat tanggapin ang pera ay para sa kapakanan ng karangalan. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama kung gusto niya siyang bawiin ang kanyang salita para sa karangalan. Kung saan sumagot si Logan na ang House Wolves ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanilang pamilya, at ang Count ay isang Margrave din ng silangan. Hindi sila ang pamilyang kanilang pinaglilingkuran bilang kanilang Panginoon. Kaya't ang pagtatapos ng bagay na ito sa pamamagitan lamang ng isang paghingi ng tawad ay nagpapangamba sa kanya na kakalat ang mga tsismis na yumukod sila sa mga Wolves. Si Rina ay namagitan at sinabi na ang House Wolves ay hindi ganoong hindi makatwirang pamilya, at mayroon silang lubos na paggalang sa karangalan ng McLean. Dito, itinanong ni Logan kung hindi niya nakita na katawa-tawa kung paano siya nagsalita tungkol sa pagiging makatwiran. Gayunpaman, siya ay one-sided na dumating upang masira ang engagement. Isang alaala mula sa nakaraang buhay ni Logan ang lumitaw. At naisip niya kung paano siya naniniwala noon na si Rina ay talagang nalulungkot sa hindi may iwasang paghihiwalay. Gayunpaman, iyon ay bago ang isang tiyak na kaganapan. Si Rina at Logan ay magkasama sa isang dormitoryo, at nagpasalamat si Rina kay Logan sa pagpunta, na nagsasabing maaaring kailangan nilang maghiwalay sa araw na ito. Ngunit gayunpaman, gusto niyang lumikha ng isang huling alaala sa kanya. Si Logan, na iniisip na ang kanyang buhay bilang isang master ay tapos na, ay humiling kay Rina na samahan siya at tumakas sa gabing iyon. Doon itinapon ni Rina ang isang kutsilyo sa kanyang mukha, at napilitan si Logan na kunin ang kanyang espada at ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ay naghubad si Rina, at sa pagsisikap na hiyain siya, ay nagsimulang magtanong kung talagang iniisip niya na ang isang tulad niya ay talagang nabibilang sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na alamin ang kanyang lugar at lumayas. Tinanong niya ito kung bakit pa niya daladala ang espada. At sinabi sa kanya na lalo lamang nitong pinadali ang mga bagay para sa kanya. Hindi maintindihan ni Logan ang nangyayari. At nagsimulang sumigaw si Rina nang biglang sumulpot ang isang kabalyero. Inakusahan ni Rina si Logan na naging agresibo at tangkang pagsamantalahan siya. At dahil nakabunot na ang kanyang espada, madaling paniwalaan ang kasinungalingan.
Naalala ni Logan na marami siyang nagawang kasalanan sa napakaraming pagkakamali, na kahit ang kanyang pamilya ay hindi na siya pinaniwalaan. At dahil dito, napilitan ang mga McClane na humingi ng tawad sa mga Wolves at magbayad ng malaking kompensasyon. Sinabi niya sa kanyang sarili na dahil sa kanya, hindi na niya kailanman nagawang magtiwala sa mga babae. At tinawag si Rina na isang babaeng walang hiya at sinabing siya ay nababagay sa kalye. Ngunit hindi siya makakaligtas sa pagkakataong ito.